Zacarias, Kabanata 8. Sinabi sa akin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ganito ang sabihin mo, sabik na akong ipadama sa Jerusalem ang aking pagmamahal. Isang pagmamahal na naging dahilan upang mapuot ako sa kanyang mga kaaway. Babalik ako sa Jerusalem upang muling manirahan doon. Tatawagin itong tapat na lungsod at banal na bundok ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Ganito ang sinabi ni Yahweh, muling makikita ang matatandang babae at lalaking nakatungkod na nakaupo sa mga liwasan ng lungsod. Ang mga lansangan ay mapupuno ng mga batang naglalaro. Aakalain ng mga naiwan sa lupain na mahirap itong mangyari. Ngunit para kay Yahweh ay walang imposible. Ililigtas ko ang aking bayan mula sa mga lugar sa silangan at sa kanluran, at muli ko silang ibabalik sa Jerusalem. Sila ay aking magiging bayan at ako ang kanilang magiging tapat at makatarungang Diyos. Ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, lakasan ninyo ang inyong loob, kayo na nakarinig ng mensahe ng mga propeta noong inilalagay ang pundasyon ng aking templo. Bago pa dumating ang panahong iyon, hindi nila kayang umupa ng tao o hayop at mapanganib kahit saan, sapagkat ang bawat isa'y ginawa kong kaaway ng kanyang kapwa. Ngunit ngayon, hindi ko na pababayaang mangyari sa inyo ang nangyari noon. Mapayapa na kayong makapaghahasik, magbubunga na ang inyong mga ubasan, papatak na ang ulan sa takdang panahon. Ibibigay ko ang lahat ng ito sa mga naiwan sa lupain. Bayan ng Huda at Israel, kayo ang naging sumpa sa mga bansa. Sinasabi nila, danasin sana ninyo ang kahirapang dinanas ng Huda at ng Israel. Ngunit, ililigtas ko kayo at gagawing pagpapala para sa kanila. Kaya huwag kayong matakot at lakasan ninyo ang inyong loob. Ipinapasabi pa rin ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat, noong una, binalak kong parusahan ang inyong mga ninuno dahil sa kanilang kasamaan. Ginawa ko nga ito, ngunit ngayon, ipinasya ko namang pagpalain ang Jerusalem at ang Huda. Kaya huwag kayong matakot. Ganito ang dapat ninyong gawin. Katotohanan lamang ang sasabihin ninyo sa isa't isa. Paiiralin ninyo ang katarungan at pananatilihin ang kapayapaan. Huwag kayong magbabalak ng masama laban sa inyong kapwa at huwag magsisinungaling, sapagkat nasusuklam ako sa mga ito. Sinabi sa akin ni Yahweh, ang makapangyarihan sa lahat, sabihin mo sa kanila na ang mga araw ng pag-aayuno tuwing ika-4, ika-5, ika-7 at ika-10 buwan ng taon ay gagawin kong araw ng kagalakan at pagdiriwang ng Huda. Kaya't pahalagahan ninyo
ang katotohanan at kapayapaan. Ipinapasabi pa ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Darating sa Jerusalem ang mga tao mula sa iba't ibang bayan. Aanyayahan nila ang bawat isa. Tayo na at sambahin natin si Yahweh. Humingi tayo ng pagpapala kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat. Maraming tao at bansang makapangyarihan ang pupunta sa Jerusalem upang sumamba kay Yahweh na makapangyarihan sa lahat at upang humingi sa Kanya ng pagpapala. Sa araw na iyon, 10 dayuhan ang makikiusap sa bawat Hudyo na isama sila dahil sa balitang ang mga Hudyo ay pinapatnubayan ng Diyos.